Yan ang mga ka-RSP, siguraduhin natin na healthy ang ating kakainin ngayong bagong taon dahil nako, mahirap na magkasakit dahil tatandaan natin that health is wealth. Pero maiba naman tayo at usapang negosyo, sabay-sabay naman tayo ma-inspire sa dalawang nakabibilib na kwento ng isang spa business owner. Dito lang yan sa Negosyo Tayo. Ang pagpapaspa ay maaaring makatulong sa ating katawan, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa mental at emotional well-being natin. Kaya naman isang spa business ang ating pinuntahan upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Mga kanegosyo, with me is business owner Mr. Max Velasco. Hi, Sir Max! Hi, Miss Diane. Alright, to start off, can you tell us more about your background? Ano bang trabaho natin and how did you start with your business? Currently, nag-work po ako ngayon sa bank and sa insurance. And ngayon, nag-start kami sa business, dito sa spa business namin. Kasi before, mahilig kaming pumunta sa iba't ibang bansa. And then, we actually tried yung mga masahe sa iba't ibang bansa, no? And napansin namin ting umuwi kami sa Pilipinas, bakit ba pag pumupunta tayo sa ating bansa, sarili nating bansa, bakit puro Thai massage yung nakikita natin? Doon kami nag-isip na bakit hindi tayo gumawa ng Filipino traditional Pinoy hilot para meron mapapagmalaki ang mga Pinoy talaga. Are there any struggles and challenges along the way given that we were greatly affected by the pandemic? How did you stay afloat? Close kami as per our instruction dun sa news natin and yung utos ng ating city municipality. Pero we still do home service. Yes, so you shifted provided, online. Yes, provided na talaga may PPE yan, talagang sobrang ingat namin doon. So what's nice about what you did with your strategy is that you innovated. Yes. Now, what sets you apart? Ano bang advantage mo over the others? Una sa lahat, yung aking mga therapists, talaga napakagagaling nila, lisensyado rin po sila. Pangalawa, meron rin po kami ngayon na chiropractor. Wow! Yes, actually, galing siya sa ibang bansa, hinire pa namin siya dito. Isa yon sa nakikita namin, na kakaiba sa amin. And then, what sets up apart is yung relationship namin sa clients namin. Para dun sa mga aspiring business owners dyan who'd also like to open up a spa business in time, do you have any business tips or business advice for them? Kailangan maging handa tayo. Kailangan parati natin iintindihin na yung mga kliyente, sila ang ating buhay. Parati natin silang pahalagahan. Huwag natin gagawin transactional ang negosyo natin, lalo na kung nasa services tayo. Pangalawa, mahalin natin yung mga empleyado natin. At pangatlo, wala tayong dapat inaapakan tao para talagang manatili yung negosyo natin. Alright, so before we end, Sir Max, yung mga kanegosyo natin dyan, gusto nilang malaman, bakit ba importanteng magnegosyo tayo? Importante kasi sa sitwasyon natin ngayon, maaring maganda ang trabaho mo ngayon, maaring maganda ang trabaho mo sa mga susunod na panahon. Pero kapag meron kang negosyo, hindi lang matutulungan mo yung sarili mo, matutulungan mo rin yung mga empleyado na sa sayo. Yung mga pamilya nila, yung mga kliyenteng matutulungan natin, Miss Diane, and makakapagbigay ka ng saya. Yun talaga ang siguro sa amin, fulfillment, kumbaga. Doon namin nakita sa pagninegosyo. Ang bawat kumpanya at negosyo ay nag-e-exist para sa customers. Value your customers, pakinggan mo ang kanilang feedback, and constantly improve to satisfy them. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Sir Max Velasco. Sa susunod po na episode, another business story at business tips na naman ang ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!